Good morning, everyone. We are Wall 6 from STEM 11A. Today, we're here to ask the students questions about geohazards and hydrometeorological hazards. Come on, let's go! So, what's your name in section book? Good morning. My name is George Besan Chica and I'm from AB 11AA. Ana Maria Candar, edad ko 64. My name is Yuna Alvero from ST 11AD. My name is Manjar Zibatinga from HU 11AA. Hi everyone, I'm Braldon Gigulay from HU 11AF. Arjun Tosanto Banari, AB 11AA. John Kenneth D. Del Valle, AB 11AA. My name is Brian Johnson T. Baloco from ST 11AD po. Pangalan ko is Rain Vincent Sarong. Ang section ko ay AB 11AA. Number 1 question po. Can you share any personal experiences or stories about how you or your family have been affected by geological hazards? Way back 2022, when me and my family are having a dinner, gabi yun, noong time na yan. Tapos, I've noticed na yung mga baso sa pagkainan namin is gumagalaw, even though hindi siya dapat ganun kasi ang unusual nun. Tapos, nung gabi na yun is nabalitaan namin na lumindol pala. Tapos, ayun, good thing naman na safe kami after that earthquake. Kasi malit pa ako nung nag-dry. Ang uwi ko sa bahay, takot na takot ako. Napaluhod ako sa lamesa, ganyan. Wala akong magawa kasi nag-iisa lang ako nung buwan kami. Way back at 2016, my family went on a vacation in our province po. And then, naka-experience kami ng hindi naman siya sobrang lakas na pagdiyanig ng lupa. Kumbaga parang konti lang. Hindi naman po siya gano'n nakapagsala po sa aming buhay. Ano na po siya, mild lang po siya. So, ang experience ko po dyan is nakakatakot, nakakatrauma po kasi sobrang shaky po talaga siya. Nung bata po ako, mga elementary days, nakaranas po kami ng lindol which is sa province po. Siyempre po nakakatakot, makakakaba kasi hindi po natin alam kung ano mga possible outcome po or mga damages po na maaaring mangyari sa atin. Second question po, how would you assess the preparedness of your community for dealing with geological hazards? Please describe any strengths or weaknesses you perceive. Probably the strength of our community is they are quick to respond when they are an emergency. Tapos, probably ang weakness is even to mabilis sila makapag-respond and makaagapay agad sa mga nangangailangan ng tulong is hindi sila agad makapunta kasi yung ibang mga daanan dito sa atin is hindi siya easy access, like may hirapan silang dumaan sa mga yun. Kami nakapag-prepare bago mag-earthquake kasi biglaan nasa eskwela ka na ko sa weaknesses sa preparedness ng community is feeling ko walang enough na evacuation center para sa mga mamamayan po. Ano po, yung strengths po is meron po tayo dito po sa Montalban Rizal ng mga safety evacuation center, may mga healthcare programs din po, mga nagtuturo din po sa atin ng mga dapat gawin din. Ang weaknesses po yung mga mahirap po i-reach out yung mga tao na apektuhan kasi nga po yung mga hotlines din po mahaba, hindi po siya memorizable. Para ma-assess po yung community for the upcoming hazard po is it's needed to post some information about what's happening around us. Then, ang isa ko pong naisip is mag-post po sa FB and I will put the source of that information so they know if this is credible or not. Then, the strength po na ito is mas napapabilis po yung way or pag-spread ng information from one place to another. At ang weaknesses naman po na ito is maaaring yung mga nagbabasa po is mapunta po sa mga fake news or fake account. Third question po, in what ways do you think schools and educational institutions could better educate the public about geological hazards and safety? I think they should just continue proposing seminars for students para mas ma-acknowledge sila when it comes to geological hazards para alam nila yung gagawin nila pag naka-encounter sila ng mga lindol. Ayun. Siguro yung pagdasal na lang kay Lord, ganon. Way back in elementary, we have this so-called earthquake drill, like the cover and hold. So, I think need ko siya enhance kasi hindi lang naman yun yung dapat natin gawin during geological hazards, particularly earthquake. So, kailangan din po matutunan ng mga students or ng mga bata kung saan sila mag-i-evacuate or kung anong dapat nilang gawin during, before, and after the hazards. Gumawa po sila ng propaganda po dito, kunwari po sa school, magkaroon po sila ng mga programs dito or di kaya mga tutor po, yung mga professional para ma-educate po lahat ng mga estudyante para alam po nila yung mga gagawin, mga di dapat gawin. Dapat mas pag-igihan nila yung pagtuturo patungkol sa mga ganyang klaseng hazard kung paano at anong dapat gawin kapag may ganong sakuna at nang mapanatili pong
yung ligtas sa lahat. Fourth question po, what specific actions have you taken to prepare for potential geological hazards and what motivated you to take those actions? Probably, yung mga actions na ginagawa ko pag may upcoming geological hazards na hindi namin na-expect, siguro nagpipay attention ako sa mga valuable items namin, tsaka yung mga babasagin na gamit, nagpipay attention ako para hindi ito mag-cause ng hassle sa amin kasi mahirap magligpit ng mga sirang gamit, gano'n. Tapos, ang nag-motivate siguro sa akin ng gawin to is pinaprioritize ko yung safety ng family ko. Ayun. Yung may sarili ko, pinakalma ko, ganun lang. Actually, sa preparedness, hindi po kasi kami masyadong nakapag-prepare because unexpected po talaga yung nangyari. Ang gagawin ko po paghahanda is yung alamin po lahat ng mga hotline number, lahat po ng evacuation center. Then mag-prepare po sa mga darating. Lagi pong update sa mga online platforms po, ng mga news platforms po. Then ang ko po dito is motivation is mag-pray po. Need po natin mag-prepare ng emergency kit and mag-prepare po tayo mga inumin po, ganyan. Then nakakapag-motivate po sa akin is yung sarili ko, family, and yung mga taong nakapalibot po sa akin, nakakamotivate po sila. Last question po, how do you feel about the current communication strategies used to alert people about geological hazards and emergencies? What improvements would you suggest? I think wala na akong masasuggest na improvements para sa ganun. Kasi as far as I know, ang NDRRMC, may sarili sila access sa mga mobile phones na para when it comes to may pang-alert sila, even to naka-do not disturb ka, makikita mo pa rin na nagda-notify sa cellphone mo yung alert na may lindol pala, may bagyo pala, yung mga ganun. Ayun lang. Ano lang kasi pag sa wag masyadong matakot, kailangan kalma lang. Ganun, at saka dapat kailangan tumawag din tayo kay Lord. Ganun lang. I think wala naman ng need na i-improve. Ang ko po sa nila, improvements po para sa akin. Sana po yung mga hotlines po nila, madaling makatch up ng mga tao para malagi po nilang alam yun kahit saan sila pumunta kasi mahaba po yung mga hotlines nila. For sharing information, that's very helpful nowadays because there's a lot of people have their own gadgets and they are allowed to communicate very short of time lang, so mas napapadali. Then I suggest na bago maniwala sa mga information na nakikita sa social media, please make sure na nagmumula po sa mga LGUs. Thank you so much. Thank you so much. Thank you po. Thank you po. Thank you so much. Can you share any personal experience or stories about how you or your family has been affected by meteorological hazards? Ang experience ko po sa bahay is yung nakasagabal sa amin ng sobra kasi yung family ko at papa ko hindi sila nakapasok ng trabaho. Nagkulang rin kami sa pagkain kasi nga inabot kami ng baha, hindi kami nakapag-prepare masyado, nabigla kami sa nangyari. Bago yung salanta yung bagyo, parang nagpapanik din kami kasi minsan din kasi sa amin, minsan may nababa. Kasi yung sa kanal namin sa may tapat ng bahay namin, parang barado po, ganun po. Way back when me and my family are still living in Marikina, yung tinitirahan namin is prone siya sa baha. So, naka-experience kami ng mga pagbaha nung time na yan. Nung last bagyo lang, yung bagyong Karina, yung creek kasi namin doon is yung pader niya is nawasak na. So, nung malakas na yung ulan, tuloy-tuloy yung ulan niya, pumapaw yung creek, that's why yung baha is nag-overflow po. And then, dun sa place ng baha na yun, nandun po yung bahay namin na yun po, nabaha po kami nun. Mga ilang months ago, naggulat na lang kami na bigla na nagkaroon ng flood sa amin, which is not common. This recent flood is hanggang pahana na talaga siya, sa puweta na talaga. Okay, next question po. What sources of information do you rely on to stay informed about meteorological hazards and weather-related safety measures? How do you find this useful, helpful, or lacking? Sa amin naman, sa lugar naman namin, okay naman. Marami namang updated na rescue. May mga page din na nag-update sa amin. Kaya namin nalalaman kung ano yung paparating na bagyo o kung anong oras darating. Marami namang ganun sa amin, kaya okay naman sila. Ang source namin, sa cellphone talaga kasi minsan may nag-a-alarm talaga ng MDRM kasi orange rainfall, ganun. I kinda find it useful for me yung weather forecast because nakakapag-relay ako sa weather forecast when it comes to magkakaroon ng mga pagbaha kasi nga yung lugar namin is prone sa pagbaha. So natutulungan kami nito na makapag-prepare agad para kasi yung bahay namin dati noon sa Marikina is second floor, so nakakapag-evacuate agad kami ng mga gamit para hindi ganong hassle yung dadulot nito sa amin.
Yung source na pinag-ano namin is yung sa unang-una sa television. Yung mga balita din, yung weather forecasting. Pangalawa na rin kung sa social media. Pero sa social media, dapat inaano namin siya. Tinutukoy namin kung totoo ba yung information na sinishare nila. Galing sa forecasting, napaka-helpful nung kanilang information. Kumukuha ako ng mga resource ko sa internet, minsan sa Facebook since mga Pilipino doon talaga nagpo-post kahit anong mangyari, and sa news rin. So next question po, what specific measures have you taken to prepare by meteorological hazard and what lead you to make those preparations? Sa totoo lang, hindi kami masyado nakapag-preferred agad eh. Parang nataranta rin kasi kami kasi biglaan yung nangyari. Pero okay naman, nalampasan naman namin. Sa mga ibang gamit lang talaga kami na hindi mga naisagba. Ang dapat lang namin gawin, mag-ready na kami ng mga pagkain kasi minsan brownout din eh. Ang ano lang namin talaga, mag-ingat tas magdasal sa Diyos, yun lang po yung ano sa amin. Nung binaha kami noon, so gabi noon, bali nag-brownout siya, even to naglilikas pa lang kami ng gamit. So medyo nagpanic kami kasi tumataas na yung tubig, tas nag-brownout pa. Kaya minadali namin pag-evacuate ng mga gamit. So we had to make some sacrifices. Yung ibang gamit namin, iniwan na lang namin sa baba. Inuna namin yung mga damit, tas yung mga valuable items. Unang-una, pagka-announce nung forecast na may paparating na bagyo, syempre, yung prone area namin is mabaha. Kaya naghanda na kami ng first aid kit, mga canned foods, para in case na nabaha kami, meron kaming madadala sa evacuation center. Nag-prepare kami by, sabihin natin, flood, katulad na sinabi ko ganina. Inalis na namin yung mga important things namin sa mga sahig, sa mga bababang places, nilagay namin sa mga matataas na places. Then, if may ma-injured man sa amin, may first aid kit kaming binili. Next question po, what challenges have you faced when trying to prepare or respond to meteorological hazard? How have you overcome these challenges? Sobrang bilis nga ng pangyayari. Lahat kami nataranta. Hindi namin alam kung anong gagawin namin. Pero kahit yung gano'n, nagkasundo-sundo pa rin yung mga naman kami, may mga facility naman na binigay sa amin. Para stress, makalip. Pumunta kami ng mga kaibigan ko doon sa mga nababas malapit sa ilog. Ang naisip lang din namin, din yung mga tao doon kasi may malapit sa ilog. Meron doon kasi na inanad, di daw nahanap yung bata. Kaya ganun po. Meron din nasira din yung mga bahay malapit sa ilog, ganun. Okay, so fourth question po. What challenges have you faced when trying to prepare or respond to meteorological hazard? Yung time na hindi kami agad na alerto na magkakabaha pala or magkakabagyo. Kaya minadali na rin namin magligas ng mga gamit. So pagkaligas namin ng gamit na yun, nag-evacuate kami. So thankfully naman, safe kami lahat. Hindi naman kami nahirapan kasi nag-advance kami ng preparation. Pero nung umulan na, sa bubong namin is madami pong tulo. That's why medyo na-delay yung pag-evacuate namin kasi nasikaso namin yung bubong na may tulo. Kaming mga pamilya, di kami yung mismong gumawa, pero yung barangay namin yung gumawa is binaklas nila yung mga kanal para pumasok doon yung mga tubig ng mas mabilis. Last question po, in what ways do you think schools and educational institutions could enhance their education on meteorological hazard and safety protocols? Para sa akin, malaking bagay yung education kasi unang-una sa lahat. Hindi namin mape-prepared lahat, yun hindi namin malalampasan. Kung hindi kami nakapag-isip agad, kaya namin nalampasan kasi nakapaghanda agad kami, nakapag-isip agad kami kung ano dapat namin gawin. Para sa akin, dasal lang ng dasal para gabayan tayo ng Panginoon. Para lang sa akin, dapat maging ready din po tayo sa mga ng barangay. Dapat be alert mo tayo. I think they should just continue the proposing of seminars na inaalay talaga nila para sa mga estudyante para mas ma-acknowledge sila when it comes to hydrological hazards. Kumbaga, para alam nila yung mga gagawin pag nagkaroon ng mga hazards and lang. Unang-una dyan is yung sa orientation. Dapat gumagawa ang school ng orientation about sa mga pwedeng maging risk nung flash flood. And pangalawa, dapat marunong silang mag-alam kung ano yung dapat nilang i-share na information na dapat reliable. Katulad lang rin ng sa PE, mas magandang mag-implement sila ng event na lahat ng student is magpa-participate in first aid and other things na natututunan sa Boy Scout and Red Cross. Thank you po. Thank you po. The brief summary of our interview. Experiences with geological and hydrometeorological hazards vary widely from first-hand encounters with earthquakes, landslides, and floods to indirect impacts
on mental health and family life. Communities often have mixed levels of preparedness with strengths like disaster plans and communication channels, but also weaknesses such as insufficient resources or infrastructure. Resources or infrastructure, educational institutions are seen as a key players in enhancing public awareness, with suggestions for more practical drills and incorporating hazard education into curricula. Personal preparation include creating emergency kits, security homes, and establishing evacuation plans, often motivated by previous experiences or media coverage or past disasters. However, persist in the form of financial constraints, unpredictable weather patterns, and limited access to reliable information. People rely on various resources like weather apps, news outlets, and local agencies, but improvements are needed in the speed and clarity of alerts, particularly for vulnerable populations. Communication strategies could benefit from greater use of technology and more regular updates, while schools could play a stronger role in community outreach and teaching practical safety measures. Overall, while strides have been made in preparedness, there remains a need for continued effort in education, resource allocation, and community engagement.